Lumabas siya ng hospital na gulo ang isip dahil sa mga katanungang naglalaro sa utak niya. Paano siya nagkaanak? At paano nangyari na wala siyang maalala? Sumakay siya ng kotse at hindi niya alam ang dahilan, ngunit natagpuan niya ang sariling kumakatok sa pintuan ng bahay ni Jen. "Mom! May tao po sa labas!" Sigaw ng batang si Jenly na abala sa panonood ng TV. Inihatid ito ni Jonathan kahapon dahil may inasikaso ito sa kumpanya. "Okay, saglit lang!" Pasigaw din tugon ng ina mula sa kusina. Makalipas ang 1 minuto ay tinungo nito ang pinto at pinuksan. "Ba't ang tagal mong magbukas ng pinto?" Salubong ang kilay na bungad ni Jonathan. "Aba, malay ko bang ikaw yan? At saka, bakit ka ba nandito?" Hindi tumugon si Jonathan, sa halip ay naglakad ito papasok at nilapitan ang bata. "Wala bang kiss si Daddy?" Tanong nito at naupo sa tabi ni Jenly. Lumingon naman ang bata at binigyan ng isang matunog na halik sa pisngi ng ama. "I miss you, Dad!" Swika nito at kumandog pa sa binata. Naiiling namang nagtungo sa kusina si Jen at inayos ang lamesa. Pasimple namang sumunod dito si Jonathan. "Paanong nangyari? I mean, kailan? At paano nangyaring wala akong maalala na may naganap sa atin?" Tanong niya ni kinagulat ni Jen na abala sa pagsasandok ng kanin. "Wala ka talagang maalala? Kaya wag mo nang problemahin yun. Teka lang, di ba ngayon natin malalaman yung resulta ng DNA test nyo?" "Nakuha ko na." "So, alam mo ng anak mo nga si Jenny?" "Yes." "Anong balak mo?" Napakunot noo si Jonathan. "Balak saan?" "Balak mo kay Jenny?" "I don't know. Siguro kailangan natin pag-usapan na setup." "Setup?" "Setup kung paano natin nahatiin ang oras or araw na nasa bahay ko siya at nandito sa bahay mo." "Well, pwede naman natin kausapin ng bata tungkol dito." "Okay." "Ma'am, gutom na po ako!" Wika ng kanilang anak. "Sige, maupo ka na dito." Anya dito at nilagyan ng kanin ang plato nito. "Dad, dito ka na rin po kumain." Baling nito sa natahimik na ama. Tumingin si Jonathan sa gawin ni Jen at nakita niyang tumango ito, kaya umupo na rin siya sa tabi ng anak. Maganang kumain ng 3 at nang matapos ay tinulungan ni Jonathan si Jen sa pagliligpit at paghuhugas sa mga plato. Paggabi na maisipang umuwi ng binata sa kanyang bahay. Ewan niya, pero ang malamang may anak na siya ay nagdulot sa kanya ng iba yung kasiyahan. May 2 bagay lang siyang kinaiinis at yon ay ang wala siyang maalala kung paano nabuo si Jenly at kung bakit sa dami ng pwedeng maging ina ng kanyang anak, si Jen pa. Si Jen na simula sa pool ni hindi niya pinangarap na humigit pa sa pagkakaibigan ang kanilang relasyon, na pati imbagang siya nang may maalala mula sa nakaraan. "No, hindi pwede." Anas niya at binilisan pa ang pagpapatakbo ng sasakyan. Ano man ang mga tumatakbo sa utak ng binata, ay sinarili niya na lamang ito at tumatong isang ulirang ama sa kanyang anak. Hanggang isang araw, kasalukuyang nasa bahay niya ang mag-ina nang bigla na lang sumulpot ang kanyang mga magulang. Gustuhin man niyang itago ang mag-ina ay huli na dahil tuluyan nang nakapasok ang mga magulang sa loob ng kanyang bahay. "Wow! Ang cute naman ng batang ito! Sino mama mo, iha?" Tanong ng kanyang ina sa batang naglalaro ng Barbie doll. "Si Mami Jen po!" Maggalang na sagot nito. "Sinong Jen?" Sabat ng kanyang ama. "Mama, Papa, pwede po bang maupo muna kayo?" Wika niya sa kanyang mga magulang. "Kaninong anak ba yan, iho?" Tanong ng kanyang mama na ininguso pa ang bata. "Anak ko po." "Ano?" Panabay na tanong ng kanyang papa at mama.
You heard me, right? Anak ko siya. What? Do it ulit na tanong ng mga ito. Paanong? Lunch is ready. Kain na tayo. Masayang tinig ng babae buhat sa kusina kaya nabaling doon ang paningin ng mag-asawa. Nagkatinginan ang mga ito at nagdudumaling tinungo ang kusina. Halos lumuwa ang mga mata ng dalawa na mapagsino ang babae. Jen? Tinig ng kinang kaya napalingon si Jen at gayon na lamang ang panlalaki ng kanyang mga mata. Tita? Gulat niyang Saad at mas lalo siya nagulat nang mapansing hindi ito nag-iisa. Naroon din ang asawa nito. Tito? Ang gulat na nakalarawan sa mukha ng mag-asawa ay napalitan ng kasiyahan. Nilapitan ng ginang si Jen tsaka niyakap ito na maigpit. Kamusta ka na? Simula na sumama ka sa kaibigan mo si Aki, wala na kaming balita sa'yo. Kasi po... Anak mo ba yung bata sa labas? Tanong ng Ginoo na nakatuon ng pansin kay Jenny na kausap ang kanilang anak. Opo, anak po namin ni Jonathan. Wika niya na kinanganga naman na mag-asawa. Ano? Ibig sabihin, apo talaga namin ang batang yan? Opo, nakayukong tugon niya. Makahulugan nagkatinginan ang mag-asawa at muling ibinalik ang paningin sa nakayuko pa rin si Jen. Kain na po tayo. Lalamig ang pagkain. Tinig ni Jonathan na hindi nila namalayan, nakaupo na pala sa hapagkainan katabi ang anak. Naupo na rin ang tatlo at nagsimulang kumain. Tahimik ang lahat maliban sa batang si Jenny na kahit may laman ang bibig, daldal pa rin ang daldal na puro tangulang ang nakukuhang sagot mula sa mga kasabay na kumakain. Matapos kumain ay nagkwentuhan ng apat sa sala habang natulog naman ang bata. So, kailan niyo balak magpakasal? Tanong ng ama ni Jonathan na kinagulat ng dalawa. Po, Huwag niyong sabihin na wala kayong balak gawin yan. Pa, hindi naman po kasi yung ganun kadali. Wika ni Jonathan. Oo nga po, sabat naman ni Jen. Magkaiba po kasi sitwasyon na... Anong hindi madali? Gusto kong dalhin ng apo ko ang pangalan natin. Kaya ako masusunod sa pagkakataong ito. No, hindi ako papayag na magpakasal dahil sa anak ko. Tinig ni Jonathan. Pwede kong ibigay ang pangalan ko sa kanya. Pero ang magpakasal, hindi ko pwedeng gawin yun. Lalo na kung... Tumingin muna siya sa dalaga, tsaka nagpatuloy. Lalo na ko si Jen ang babaeng iyon. Napayuko naman ang tahimik na si Jen. Heto na naman, parang bumalik lang sila sa panahon ng kabataan nila kung saan narinig niya rin ang maliing pagtanggi ng binata. Kung noon ay hinayaan ka naming gawin ang gusto mo, sa pagkakataong ito, kami naman ang masusunod. Naintindihan mo? Magpapakasal kayo sa ayaw at gusto mo. Hindi ako magpapakasal at walang kasalang magaganap. Madiing wika niya, siya kabatabog na tinungo ang pintuan at tuloy-tuloy na lumabas. Lumipas ang 2 linggo na hindi pa rin makausap na matino ang binata tungkol sa pagpapakasal nito kay Jen. Nanatili ang kanyang mga magulang sa bahay niya at sa pilitang pinatira doon ang kanyang mag-ina. Kung pwede lang wag na siyang umuwi, gagawin niya. Kaso, ayaw niya ring magalit ng tuluyan ang kanyang mga magulang. Nakatira man sa isang bahay ay tila may pader na nakapagitna sa dalawa. Hanggang sa sumapit ang kapanganakan ng kaibigan nilang si Shanner. Magkasabay nilang pinuntahan ng ospital at dinalaw ang kaibigan. Naabutan nila ang iba pa nilang kaibigan na sina Patrick at Ruby. Inggit ka, tol? Tanong ni Patrick habang kalong ang sanggol. Manahimik ka nga. Singhal dito ng binata. Jen, bigyan mo na kasi ng pangalawang anak itong si Jonathan nang makakarga naman siya ng bata. Hirit pa nito.
Tigilan mo nga ako. May anak nga ako. Di ko naman maalala kung saan at paano nabuo. Nakangusang tugon niya na ikinatawa ng mga kaibigan. Ipaalala mo kasi, Jen. Banat naman ni Ruby. Paano mo maalala para kang lantang gulay nun? Maliban na lamang sa tayong-tayo mo na. Shut up, will you? Namumulang bulyaw ni Jonathan, kasabay ang pagtakip ng palad sa bibig ng natatawang si Jen. Tawanan ang lahat sa inakto ng binata. Hindi rin nagpatalo ang bagong panganak na si Shanner. Saan nga ba matatagpuan ang nunal ni Jonathan? Tanong na ikinatahimik ng lahat dahil wala silang ideya kung saan nga ba ang nunal ng kaibigan. Ngunit muling bumuhos ang tawanan nang bumanat na naman si Jen. Ang mahiwagan niyang nunal ay matatagpuan sa mismong kuwa. Hindi na nito natapos ang naisabihin na silyuhan ng napipikong binata ang kanyang bibig sa pamamagitan ng paghalik nito. Nagpumiglas ang dalaga at na makawala. Ano ba yan? Hindi ka talaga marunong humalik. Dapat with feelings. Parang ganito Bago pa man makapagsalita ang binata ay hinawakan na siya sa batok ng dalaga at dahan-dahang inilapit ang labi nito. Sa umpisa ay padampi-dampi lang ang ginawa ng dalaga hanggang sa kusang bumuka ang bibig na binata at sumunod sa galaw ng dalaga. Nahimasmasan lang ang dalaga nang tumikim si Patrick na nasa likuran ng dalaga. Mabilis siyang itinulak ang binata. Masarap ba, tol? Nakangising tanong ni Aki. Mga gago! Singhal niya sa mga ito kaya napuno na naman ng tawanan ang kabuuan ng silid. At ikaw, turo niya kay Jen. Wag na wag kang uuwi ng bahay. Matapos yon ay nagmarcha na ito palabas ng silid. Hala, galit. Chorus ng apat na natatawa pa rin. Hindi yung galit. Akong bahala. Wika ni Jen at sinundan ang kakalabas pa lang na binata. Anong problema mo? Kailangan ba talaga mag-back out? Lumingon ang binata tsaka siya tinitigan ng matalim. Ikaw ang problema ko. Bakit ba kailangang ipamukha mo na lang parati sa akin na wala akong alam? Ano bang pinagsasabi mo? Yung paghalik mo sa akin? Ano yun? Para ipamukha na wala akong alam? Na sa edad kong ito, daig ko pa ang teenager dahil sa hindi ako marunong humalik? Kamuntik nang bumunghalit ng tawa ang dalaga sa naninig mula sa binata. Ngunit natigilan siya dahil sa pagbabanta nitong tingin. I'm sorry. We need to go back there. Baka ano pang isipin nila. At nagpatiunan ng naglakad pabalik ang dalaga. Sumunod naman ang nakabusangot na binata. Ilang minuto pa ay dumating na rin ang batang si Kevin. Kasama nito ang kanyang yaya. Hiniram ng bata ang cellphone ni Patrick at iniabot sa yaya. Yaya, pwede po bang pakikuhanan mo kami ng litrato? Oo naman, tugon nito at tinanggap ang hawak na cellphone ng bata. Okay, let's have a group hug! Mga tito, mga tita, mom and dad! Wika nito na animoy matanda. Mabilis naman tumalima ang lahat at lumapit sa kamang hinihigaan ni Shanner. 1, 2, 3, smile! At kanya-kanya silang ngiti sa harap ng kamera. Matapos yun ay nagkwentuhan pa ang lahat tungkol sa ipapangalan ng baby. Gabi na magpa siyang umuwi sina Jonathan at Jen. Naabutan nilang naghihintay ang mga magulang ng binata sa may living room. Ba't ngayon lang kayo? Pati cellphone nyo, hindi nyo sinasagot! Bugad ng Ginoo. Halos magkasabay pang tinignan ng dalawa ang kanilang cellphone at halos mapuno ang mga ito ng missed calls galing lang sa mag-asawa. Ano po ba nangyari? Ang di nakatiis sa tanong ni Jen. Mataas ang lagnat ng apo ko kanina. Buti na lang bumaba na ito at medyo okay na siya. Nasaan na po siya? Si Jonathan na hindi na hinintay ang sagot ng ama. Mabilis itong tinungo ang kwarto ng anak. Mahimbing na natutulog ang bata
kaya nilapitan niya ito at sinapo ang bahaging noon nito. I'm sorry, baby. Mahal ka ni Daddy. Kahit 2 linggo pa lang kitang nakakasama. Tandaan mo, mahal na mahal kita. Wika niya tsaka inayos ang kumot nito. Sa bukana ng pintuan naroon ang dalaga at dinig na dinig dito ang mga katagang binitiwan ng binata para sa kanilang anak. Sana mahalin mo rin ako katulad ng pagmamahal na kaya mong ibigay sa anak natin. Mahina niyang bulong at marahang naglakad patungo sa sariling silid. 3 araw pa ang dumaan at masinsina silang kinausap ng kani-kanilang magulang. Tinawagan na mag-asawang Garcia ang pamilya ni Jen at ipinaalam dito ang sitwasyon ng dalawa maging ang tungkol sa kanilang apo. Noong una ay tila ayaw pang maniwala ng mga ito, ngunit nakumbinsi din nila bandang huli. Kaya ngayon ay magkakaharap sila sa malaking sala ng bahay ng binata. Tolo't tanggiman ang binata ay wala na ito nagawa ng magbitaw ng huling salita ang ama ng dalaga. Malaki ang respeto dito ng binata, kaya naman labag man sa kalooban ay sapilitan silang ipinakasal ng mga magulang. Simple lang ang kasal na ginanap, mga malalapit na kaibigan lang ang kanilang inimbitahan. Masama man ang loob ay pilit pinasasaya ng binata ang kanyang itsura. Ni sa panaginip, hindi niya pinangarap na maikasal ng walang pagmamahal na namamagitan sa kanila. Kasalukuyan siyang nasa tagong bahagi ng hardin ng kanyang bahay, kung saan ginaganap ang kasiyahan matapos ang seremonya ng kanilang kasal. Mapait siyang ngumiti at tumingin sa kinaroroonan ng kaibigang si Jen. Hindi na pala kaibigan dahil simula nang isuot nito ang singsing sa kanyang kamay, asawa na niya ito. Mabilis niyang tinungga ang wine na nasa kopita at mabilis na nilisan ang kanyang bahay. Nagmukpok siya buong magdamag sa kanyang opisina at umaga na nang bumalik sa kanyang bahay. Nadatnan niya ang kanyang magulang na tila hinihintay siya. Uuwi kami ng mama mo sa Bicol. Alagaan mo ang mag-ina mo. And be responsible, lalo na at may asawa ka na. Tinig ng kanyang ama. Opo, akong bahala. Wala sa loob na tugon niya. Jen, ikaw na ang bahala sa anak namin. Baling naman ang ginang sa dalaga. Sige po. O bueno, mauna na kami. Paalam ng mga ito at hinatid ito ng dalaga hanggang sa may gate. Nang bumalik sa loob ng bahay ay tinungo ni Jen ang laundry room at nagsimula magsalang ng labahin sa machine. Sumunod dito si Jonathan nang hindi namamalaya ni Jen. Hindi ko alam kung anong dahilan mo at pumayag ka sa kasalang ginanap kahapon. Samantalang maayos naman ang usapan natin. Wika niya, kaya napalingon sa kanya si Jen. Bakit? Kung tumutol ba ako, tingin mo hindi matutuloy ang kasal? Sana sinabi mong hindi naman tayo nagmamahalan. Singhal niya dito. Simula sa pool, alam mo kung anong gusto ko. At alam mo rin noon pa man, tutol na ako sa kagustuhan ng mga magulang natin. Oo, alam ko. Kaya nga dumistansya ako sa'yo. Mula noon, hindi ba? Mapait na tugon nito. Dumistansya ka nga ba? Eh ano tong ginawa mo? Hindi sumagot ang dalaga kaya nagsalita ulit siya. Ano man dahilan mo sa pagpapakasal sa akin, wala akong pakialam. Pero dahil asawa na kita, kailangan mo kong pagsilbihan at simulan mo yun sa mga damit ko. Sabay lapag niya ng basket na puno ng plantsahin sa harapan ng asawa. Pero hindi ako marunong. Pwes, matuto ka. Nakangising tugon niya, saka lumabas ang laundry room. Naiwang nakasimangot si Jen at matalim na tinitigan ang basket na iniwanan ng asawa. Plantsahin mo mukha mo. Bulong nito at ipinagpatuloy ang ginagawa. Pasado 10:00 na nang matapos siya sa paglalaba,
kaya agad siya nagluto ng kanilang tanghalian. Nang matapos ay umakyat siya sa taas at tinawag niya ang asawa, ngunit wala siya nakuhang tugon mula rito, kaya silang dalawa lang ng anak ang kumain. Bandang hapon nang maalala niya ang mga damit ng asawa, mabilis siyang tinungo ang ironing room at inumpisahan ang plantsahin. Nang matapos, ay nagkulong siya sa kanyang kwarto at gabi na nang lumabas para maghanda ng hapunan. Katulad kanina, ang asawa, ngunit wala siya nakuhang tugon mula rito, kaya silang dalawa lang ng anak ang kumain. Bandang hapon nang maalala niya ang mga damit ng asawa, mabilis siyang tinungo ang ironing room at inumpisahan ang plantsahin. Nang matapos ay nagkulong siya sa kanyang kwarto at gabi na nang lumabas para maghanda ng hapunan. Katulad kanina ay sila mag-ina lang ulit ang kumain dahil maghapong nagkulong sa kwarto si Jonathan. Ayaw nitong maistorbo at nakalak din ang pinto ng kwarto nito. Kinabukasan, habang naghahanap ng isusuot na damit, nahagip ng kanyang paningin ng isang long sleeve. Mabilis niya itong tinanggal sa hanger at tinitigan. Ilang sandali pa, Jennifer! umalingaw-ngaw sa buong kabahayan ang galit na boses ni Jonathan at nagmamadaling tinungo ang salid ng asawa. Mabilis ang mga hakbang niya at walang kaabog-abog na nabuksan niya ang pinto ng kwarto ng asawa. Gigisingin na sana niya ito, ngunit napahinto siya nang gumalaw ito at tumambad sa kanya ang katawan nitong natatabingan lamang na manipis na pantulog. Ilang beses siyang napalunok sa pagkakatitig doon. Bago pa man humantong sa kung saan ang kanyang mga mata, mabilis na siyang lumabas ng silid nito. Ipinangako niya sa kanyang sarili na kahit kailan hindi na siya papaapekto dito at lalong hindi na niya hayaang magkaroon itong muli ng espasyo sa puso niya. Tama na ang isang beses na nasaktan siya at lumuha dahil dito. Bumalik siya sa kanyang silid at ibinalik sa kabinet ang damit. Bago tuluyang bumaba, ay sinilip niya muna ang anak sa kabilang kwarto at ginawaran ito ng isang halik sa noo. Samantala, naalipungatan naman si Jen, kaya dali-dali itong bumangon nang maalala na may pasok pa siya sa opisina. Naligo siya at kasalukuyang nabibihis na makatanggap ng tawag mula kay Jonathan. Huwag ka nang pumasok dito sa opisina magmula ngayon. Asikasuhin mong anak natin. Tinig nito sa kabilang linya. Pero paano ang... Nagpapahanap na ako na ipapalit sa'yo. Kaya wag mo nang isipin yun. Gisingin mo na si Jenny at baka mahuli pa siya sa klase niya. Ako na lang magsusundo sa kanya mamaya. Bye. Ni hindi na nagawang makapagsalita ni Jen dahil mabilis ang pinutol ni Jonathan ang tawag. Naiiling na pinuntahan ni Jen ang kwarto ng anak at ginising ito. Baby, anak, gising na. Papasok ka pa sa school. Masuyo niyang saad at marahan nitong niyugyug sa balikat. Agad namang nagising ang bata at naupo na nakayakap sa kanya. Mom, where is Dad? Kakaalis ng anak. Si Mami na muna mag-aatid sa'yo sa school. Lumungkot ang mukha ng bata dahil sa narinig. Akala ko pa naman siya ang maghahatid sa akin. Don't be sad, baby. Daddy will come in the afternoon para sunduin ka. Talaga po? Yes, baby. Yay! Sigaw nito na kababakasan ng katuwaan na muka. Maligo ka na. Maghahanda lang ako na almusal. Sige po! At mabilisan nitong tinungo ang banyo, bit-bit ang tuwalya. Bumaba na rin siya at naghanda ng kanilang almusal. Makalipas ng kalahating oras ay nakahanda na ang pagkain sa lamesa at saktong nakabihis rin ng kanyang anak. Nagana silang kumain at nang matapos ay inihatid na niya sa school ang anak. Katulad ng mga nakaraang araw, nakita at narinig na naman niya ang panunukso ng mga kaeskwela sa kanyang anak tungkol sa kawalan nito ng ama. But the good thing for her daughter is,
hindi ito masyado nagpapaapekto sa mga pangangatyaw ng kaklase. Instead, her daughter just gave them a friendly smile. Hatid tanaw niya ito hanggang sa tuluyan na itong makapasok sa classroom nito. Makalipas sa ilang sandali ay umuwi na rin siya at nagsimulang maglinis ang bahay. Napansin niya ang mga kortina sa bintana at mukhang kailangan palitan. Kaya walang pagdadalawang isip na tinanggal niya ang mga yon at pinalitan ng mga bago. Matapos yon ay isinunod niya ang living room. Pinalitan niya ang mga cover na sofa. Nilagay niya din ang isang picture frame sa ibabaw na center table na kung saan magkakasama silang tatlo sa naturang larawan. Pinagmasdan niya yun, particular sa mukha ng asawa at kusang sumilay ang isang ngiti sa kanyang mga labi. Kung sana lang, may lakas ako ng loob na sabihin sa'yo ang totoo. Siguro hindi aabot sa punto na kasusuklaman mo ko. Nagmahal lang ako at sobra ding nasaktan sa panlalamig na pinaramdam mo sa akin noon. Inalala niya ang mga panahong magkasama silang dalawa at masayang nagtatawanan. Kasiyahan at tawanan na akala niya wala ng katapusan, ngunit nagbago ang lahat na bigla na lang malamig sa kanyang kaibigan na hindi malamang dahilan. Nagsimula itong dumistansya at mas lumayo nang dumating si Ruby. She had no choice kundi ang magkunwaring ayos ang lahat. Bumaling ang paningin niya sa batang si Jenly at napaluha siya ng maalala ang mga pinagdaanan, mailuwal lang ito. Hinaplos niya ang mukha nito sa larawan at maya-maya pa ibinalik niya yun sa kinalalagyan at tinapos ang paglilinis. Tanghali na matapos siya sa lahat ng gawain. Hindi na siya nagluto ng pananghalian dahil siya lang naman ang kakain. Ininit na lamang niya ang natirang pagkain kaninang umaga. Pasado 5:00 nang maalala niyang anak, kaya nag-send siya ng message sa asawa. Abala sa pakikipag-usap sa kliyente si Jonathan na makatanggap ng text mula kay Jen. Agad niya itong binasa at mabilis na nagpaalam sa kausap. Lakad-tagpo ang ginawa niya para lang makalabas sa kumpanya at tinungo ang sasakyan. Mabilis niyang pinasibad ang kotse at tinahak ang daan patungo sa paaralan ng anak. Sa eskwelahan naman, kasalukuyang hinihintay ni Jenly ang ama nang lapitan siya ng grupo ni na Angel. Ito ang batang madalas mambuli sa kanya. Paano pa yan? Mukhang mapag-iiwanan ka na naman. Kung bakit naman kasi wala kang dati na naghahatid at sumusundo sa'yo. Saad nito at bahagya pang pinitik ang ilong niya. Don't touch me! Mariing wika niya at lumayo dito. Wow! Nag-English na naman siya! Patuloy nito at muling lumapit sa kanya. Siguro kaya ka walang daddy kasi may pamilya na siyang iba. Or baka kabit ang mami mo. Dahil sa narinig ay mabilis na sinambilat ni Jenly sa braso ang batang si Angel. Don't you ever try to say that word again or else I will hit you! Ang tapang! Wika ng kasamahan ni Angel na si Raida. Isa ka pa! Baling dito ni Jenly. Sa pagkakaalam ko, ang mama mo ang kabit, kaya wag na wag niyo ako tinutokso dahil kahit lumaki akong walang ama, wala akong problema dahil napalaki akong maayos sa mami ko. Hinihingil na saad niya at pabalyang binitiwan si Angel. Tatalikod na sana siya nang hablutin ni Raida ang mahaba niyang buhok. Di baling kabit ang mami ko. Nakakasama ko naman ang daddy ko. Samantalang ikaw, walang daddy. Wika nito at sinabunutan ang di nakahumang si Jenly. Napahiyaw naman sa sakit si Jenly gawa ng pagkakasabunot ito sa buhok niya. Pilit siyang kumawala mula rito at gumanti nang dumating ang batang si Kevin. Raida, stop it! Sigaw nito at mabilis na nilapitan si Jenly. Are you okay? I'm not.
Tugon nito at inayos ang nagulong buhok. Tinulungan ni Kevin sa pagkakaayos ng buhok si Jenny, tsaka binalingan ang dalawang kaklase. Kayong dalawa! Duro pa nito sa dalawang nakayuko. Kapag nalaman o nakita ko pang inasal niyo si Jenny, hindi ko na kayo pakokopyahin sa mga takdang aralin natin. Copy? Gustuhin man ng mga itong tumutol, hindi nila magawa dahil si Kevin ang nangunguna sa kanilang klase at ito ang natatakbuhan nila kapag hindi sila alam sa mga aralin nila. Copy? Tila maamong tupad na sagot ng mga ito at naglakad palayo. Nasaan na ba si Tita Jen? Bakit wala pa siya? Tanong ni Kevin habang naglalakad sila patungo sa may gate. Si Tati raw ang susundo sa akin, sabi ni Mami. Okay. Ikaw, bakit nandito ka pa? Wala pa ba si Daddy Aki? Wala pa. Nagkwentuhan ang dalawang bata habang naghihintay ng kanika nilang sundo. Ilang sandali pa ay natanawan na ni Kevin ang daddy niya. Andyan na pala si Daddy. Wika nito at sinalubong ang ama. Dad! Masayang bati nito at agad humalik dito. Natatawa namang niyakap ni Aki ang anak tsaka bumaling kay Jenny. Wala ba akong hug mula sa isa ko pang anak? Nakangiting tanong nito at ibinuka ang isang braso. Patakbo naman lumapit dito si Jenny at yumakap sa kinilalang ama. Sa di kalayuan, nakatayo si Jonathan at nakangiti itong nakatingin sa tatlo. Pinapangako ko anak, magiging mabuting ama ako sa iyo. Babawi ako at ipaparamdam ko sa iyong pagmamahal ang isang ama na inaasam mo. Saad niya habang ang mga mata ay nakatutok sa anak. Huminga muna siya ng malalim bago nagpa siyang lumapit sa mga ito. Nang tuluyang makalapit sa mga ito, ay sinalubong siya na mahigpit na yakap ng kanyang anak, sabay halik sa kanyang pisngi. Ang daya mo, Dad! Wika nito nang bumitiw mula sa pagkakayakap sa kanya. At paano naman naging madaya si Daddy, Abed? Nakangiting tanong niya dito. Ewan ba niya, pero habang tumatagal, mas sumasaya at gumagaan ng pakiramdam niya tuwing tinatawag siya nitong Daddy. Kasi po hindi niyo po ko ginising kanina. Nakalabing tugon nito, pabirang piningot niya ang ilong nito. Maaga kasing umalis si Daddy kanina. At isa pa, ayaw ko istorboy ng tulog ng baby ko. I love you, Daddy. I love you too, baby. Ehem! Ang batang si Kevin na namewang. Pwede nga ko naman? Ha? Nakakunot noong tinignan ito ni Chenli. I want to hug my daddy, Ethan too. Wika nito at mabilis na lumapit kay Jonathan. I miss you, Daddy. I miss you too, little handsome. Tugon niya at binigyan ito ng isang mahigpit na yakap. Napasimangot ang batang si Chenli. Daddy ko yan! At hinila palayo si Kevin kay Jonathan. Bakit? Daddy ko rin naman siya Umingo si Chenli dito tsaka lumapit sa Daddy Aki niya. Sige, palitan lang ulit tayo ng Daddy. Anya at nagpakarga kay Aki na natatawa sa kakulitan ng mga ito. Ayaw ko nga. Matagal mo nang kasama ang Daddy ko Kaya dapat sa akin siya. Wika nito tsaka patakbong kumarga din kay Aki na kumuntik na nitong ikabuwal. Mabuti na lang naging maagap si Jonathan kaya hindi ito tuluyang natumba. Behave, kids. Ani ni Aki na natatawa pa rin. Parang tayo lang noong bago ka pa lamang sa Bicol. Nakikimama at papa sa magulang ko. Natatawang wika ni Jonathan. Natural, kanino pa kami magmamana? Panabay na saad ang dalawang bata at nagkatinginan pa ang mga ito. Ba't nakikigaya ka? Nakabusangot na sita ni Kevin kay Jenny. Hindi nagkataon lang na pareho tayo ng inisip.
Ang sabihin nyo, pareho kayong matalino. Duwit naman ng dalawang ama na ikinatawa ng dalawang bata. Tama mga daddy! Chorus ulit ng mga ito. Nagtawanan ng apat na tila ba wala silang pakialam kahit pinagtitinginan na sila ng ibang tao. Nagkwentuhan pa ang dalawang ama bago tuluyang nagpaalam sa isa't isa. Tahimik na nagmaneho si Jonathan, samantalang abala naman sa pagbabasa ang anak. Baby? Tawag niya dito. Po? Kamusta sa school? Hindi niya alam kung sasambihin dito ang madalas sa pang-aaway ng mga kaklase. Sa huli ay pinili niya na lamang na itago dito ang totoo. Maayos naman po. Wala bang nangaaway sa'yo doon? Muli ay napigilan siya. Ilang sandali bago siya sumagot sa ama. Wala naman po. Tsaka muling itinoon sa binabasang atensyon. Pasimpleng nilingon ni Jonathan ang anak. Pakiramdam niya may problema ito at ayaw sabihin sa kanya. Siguro kailangan niya kausapin si Jen tungkol doon. Nang marating ang bahay, ay agad na bumaba ang bata at patakbong pumasok sa loob. Lumabas naman si Jen na makitang dumating na ang mag-ama. Nagulat pa ito na makasalubong sa may pinto ang tumatakbong anak. Dahan-dahan lang anak, baka madapa ka sa ginagawa mo. Sigaw niya dito, dahil tuloy-tuloy itong umakyat sa may hagdan. I love you, Mom! Sa halip ay ganting sigaw nito na mabilis isinara ang pinto ng kwarto. Mabilis naman itong sinundan ni Jen at kinatok. Nagtatakang sumunod naman si Jonathan. What happened? Nag-aalala lang ako sa anak ko. Bakit? Baka natigil ito sa pagsasalita nang marinig nilang bumukas ang pintuan at iniluwa ang luhaang si Jen Lee. Mahal niyo naman po ako, di ba? Anya, natinignan sila sa mata. Yes, baby. Mahal ka namin ng daddy mo. Inaway ka na naman ba nila? Ani ni Jen. Opo. Garalgal na wika nito, tsaka bumaling kay Jonathan. Hindi mo naman ka kami iiwan, di ba, Daddy? Nagtataka man ay nagawa pa rin nitong sumagot. Promise, Daddy will never leave you again, baby. Pagkawika noon ay niyakap niya ito na maigpit. Naiiyak namang nakamasid si Jen sa mag-ama at humihiling na sana nga ay hindi na sila magkahiwa-hiwalay pa. Bumaba siya para maghanda ng kanilang hapunan. Hinayaan lang ni Jonathan na umiyak sa balikat niyang anak. Nang maramdaman niyang kumalma na ito, siya kanya ito kinarga pababa. Umupo siya sa mahabang sofa at pinahiga sa kanyang hitang anak. Kinuwentuhan niya ito ng mga nakakatawang kwento ng pambata na labis naman itong ikinatuwa dahil unang pagkakataon yun na ginawa ng ama. Maya-maya pa lumabas na si Jen mula sa kusina at sinabing handa na ang pagkain. Magkahawak kamay na tinungon na mag-ama ang hapagkainan. Na makatapos sa pagkain, nagpresenta si Jonathan na siya na ang maghuhugas at maglilinis sa kusina at pinatulog naman ni Jen ang anak. Lumipas ang isang oras, hindi pa rin bumababa ang asawa kaya umakyat na rin siya sa taas at tinungo ang silid ng anak. Nabungalan niya ang asawa na nakaupo sa gilid ng kama nito habang mahimbing namang natutulog ang kanilang anak. Lumapit siya dito at tumayo sa kabilang gilid ng kama. May problema ba siya sa school? Kanyang tanong. Sa klase, wala naman. Matalinong anak ko. Correction, anak natin. May diing pagtatama niya. I'm sorry. Tulad nga nasabi ko, matalinong bata si Jen Lee at ni minsan hindi ako nagkaproblema sa kanya. Maliban na lamang sa mga batang madalas siyang ibuli. What? Tinutukso siya ng mga ito na baka raw kabit ang mami niya or di kaya disgrasyada kaya wala siyang ama na naghahatid at sumusundo sa kanya. Huminto ito sa pagsasalita at hinaplos naman siya kanina kaya siya umiyak. Pero masaya naman siya kanina.
na sinundo ko siya galing sa school. Magaling magtago ng nararamdaman ng anak natin. You need to know her better. Bilang ama niya, tungkulin mong pasukin ang puso niya at kaisipan para hindi ka mangapa sa dilim. Kahit hindi na bilang isang asawa, maging isang ama ka lang sa kanya. Malaking bagay na yun para sa akin. Maasahan ba kita? May awang humaplos sa puso ni Jonathan para sa anak na mga sandaling yon. Wala siyang kaalam-alam na sa kabila na pagiging bibo nito, ganun pala ang nararamdaman nito. Hinalikan niya ang anak at ngumiti sa asawa. Dil, pagtulungan natin palakihin siya na maayos at iparamdam na buo ang kanyang pamilya. Kasabay ng mga binitiwa salita ay inilahad niya ang kamay sa harapan ng asawa na walang pag-aatubiling inabot naman nito. Tulad ng naipangako ay ginampanan nga ni Jonathan ang tungkulin bilang ama sa kanyang anak. Naayos na rin ang birth certificate ng bata at ganap na nitong daladala ang pagiging Garcia. Naging maayos na rin ang pakikitungo ng batang si Angel kay Jen Lee. Hindi na nito binubuli si Jen Lee, bagkus ay naging magkaibigan ang dalawa. Ang mag-asawa namang Jonathan at Jennifer, bagamat may kinikimkim na galit at sama ng loob sa bawat isa, isinantabi nila yun para sa kapakanan ng kanilang anak. Bumalik ang pagkakaibigan at kulitan sa pagitan ng dalawa. Katulad na lamang ngayon na nasa mall sila at kasalukuyang namimili ng damit. Dad, bagay ba to sa akin? Tanong ni Jen Lee na itinapat pa sa katawan ang hawak na bestida. Sinipat naman ni Jonathan ang damit. Siyempre bagay. Talaga po? Anyang di makapaniwala tsaka bumaling sa ina. Ma'am, bagay po ba? Oo naman baby, kahit ano pang isuot mo, bagay yan sa'yo kasi maganda ka. Mana ka kaya sa akin? Asus, sa akin yung nagmana. Di ba baby? Ani ni Jonathan na sinapupa ang mukha ng anak. Ang kapal mo? Saad ni Jen na pinandilatan pa ng matang asawa. Sa akin kayo nagmana yan. Paano mo naman nasabing sa'yo? Nakataas ang kilay na tanong ni Jonathan. Ngumisi ang asawa tsaka bumulong sa kanya. Sukat sa naninig ay nagkulay kamatis ang mukha niya. Oh God, tell me you're just kidding, right? Anya na naitakip pa ang mga palad sa mukha. I'm not. Yes, you are. I'm not. Yes, you are. I said, enough! Wag mo na sasabihin pa mga katagang yan. At bakit naman, Aber? Nakapamewang na tanong ni Jen. Nakakahiya ka. Kababae mong tao ginawa mo yun? I can't believe it. Wala akong pake. Ang sarap nga eh. Tugon nito kasabay ang nakakalokong tawa. Tss, tangi na sambit nito at tinalikuran siya. Lumapit ito sa anak na abala pa rin sa pagsusukat. Di nagtagal ay natapos din ito agad at agad silang nagtungo sa counter. Kumain muna sila sa fast food bago nagpa siyang umuwi. Dahil pasado 8:00 na ng gabi ay agad nilang pinaakyat at pinatulog ang anak. Naiwan silang dalawa sa living room at nanood ng TV. Na makaramdam ng pagkauhaw ay tumayo siya at tinungong ang kusina. Nang bumalik sa sala ay pwente siyang naupo ulit at nag-focus sa pinapanood. Ilang minuto pa ang lumipas sa magsalita ang asawang si Jen. Tumawag pala kaninang tanghali ang mama mo. Ano sabi? Kanyang tanong na nakatutok pa rin ang mga mata sa TV. Kung pwede ba daw tayong umuwi sa Bicol, kahit 3 araw lang. Anong sinagot mo? Sabi ko, kakausapin mo na kita tungkol doon. Okay. Wala naman ng problema sa opisina, kaya pwede ako umalis pansamantala. Sigurado ka? Yes. Ipagpaalam mo na lamang sa school si Jen Lee para walang maging problema. Okay. Hindi na siya muling nagsalita. Na makaramdam ng antok ay nagpaalam na siya dito. Mauna na ako. Paalam niya dito. Maaga pa akong pupunta ng office
para ayusin ang lahat bago tayo umuwi ng Bicol. Nang tumango ang asawa ay tumayo na siya at tumakyat sa kanyang kwarto. Matapos ang 2 araw ay umuwi na sila ng Bicol. Inabot din na 10 oras ang biyahe nila dahil sa pahinto-hintong pagmamaneho ni Jonathan. Kanina pa nakaparada ang sasakyan nila sa harapan ng malaking bahay, ngunit isa sa 2 ay walang balak bumaba. Ang mga mata nila ay pareho nakatuon sa hardin na kung saan ay marami silang magagandang alaala na pinagsaluhan noong kabataan nila. Ang lugar kung saan unang nakilala ni Jonathan ang batang si Jennifer na nahuli niyang pumustit sa bakura nila para mamitas sa bulaklak sa kanilang hardin. Ang lugar kung saan sa edad na 10 ay nangako sila sa isa't isa. Future wife, ipangako mo, magpapakasal tayo pag nasa tamang edad na tayo, ha? Ang tinig ng batang si Jonathan sa kalarong si Jen. Oo, future husband, but promise me you won't love any other girl than me. Pinapangako ko. Ikaw din, ipangako mong hindi ka titingin sa ibang lalaki kahit pa sa patang si Aki. Anya na nakasimangot matapos banggitin ang pangalan ng batang bagong salta sa lugar nila. Ba't ka nakasimangot? Kasi panay pa-cute niya sa'yo. Tsaka diba crush ka niya? Tumawa ang batang si Jen na lalong ikinainis ni Jonathan. Hinawakan ni Jen ang kamay niya. Huwag kang mag-alala, future husband. Ikaw ang mamahalin ko at papakasalan balang araw. Dahil sa narinig ay walang pakundangan na niyakap niya si Jen at hinalikan sa pisngi. Nagulat at namumulang itinulak ito ni Jen. Oops! Bawal yan, future husband. Sorry, future wife. Natuwa lang ako. Pagkawikan nun ay muli niya itong hinalikan sa pisngi, sabay takbo papasok ng bahay. Lingid sa kaalaman nila ay nakita ito ng mama ni Jonathan. Napabuntong hininga ito tsaka ngumiti. Akala ni Jonathan ay puro kasiyahan ang mararamdaman niya tuwing kasama si Jen. Ngunit nagbago ang lahat nang mahuli niya ito at marinig mismo sa bibig nito ang mga katagang nagbigay sa kanya ng unang sakit at kabiguan. No, I don't love Jonathan. Mga bata pa kami at marami pang pwedeng mangyari pagdaan ng mga araw, buwan at taon. Hindi rin ako magpapakasal sa kanya. Parang biniyak ang puso niya ng mga sandaling yun. Hindi niya kaya. Ang sakit-sakit. Noong nakaraang linggo lang, nangako sila, pero bakit ganito ang naririnig niya? Magmula noon ay iniwasan niya si Jen at pinigilan ang umuusbong na pagmamahal dito. Oo, marahil nga ay tama ito. Mga bata pa sila at marami pang pwede mangyari sa mga susunod na araw at buwan. Nagkakausap sila at nagpapansinan sa harapan ng mga kaibigan at magulang. Na mapansin niyang nagkakalapit ng loob sina Patrick at Jen sa pagtungtong nila ng 3rd year high school. Pinakita niyang okay lang sa kanya. Umakto siya na baliwala ang lahat ng nakikita at naririnig na paglalambingan ng mga ito. Ngunit hindi ganong kadaling magpanggap na okay, lalo na manligaw at sagutin nito si Patrick. Ipagpapatuloy po ang kwento sa susunod na upload. Kaya